Magandang araw sa atin lahat. Ngayon po ay tatalakay natin ang isang importanteng bagay na nais ng Diyos na tutukan natin ng pansin. Meron kasi tayong ginagawa araw-araw, and we call that habit. May mga pangkaraniwang attitude tayo na unaware ginagawa natin. Sometimes it expresses yung ating damdamin, bunga ng kalungkutan, bunga ng madalang ng iniisip, and then we turn to doing things. We call that habit. Ito yung mga maliliit na mga kilos natin, ginagawa araw-araw, at ayon sa isang research ng isang university, 40% ng ating behavior, araw-araw, ang tawag doon ay habit. Tulungan tayo ng Diyos na to think of doing such thing positively, godly, and if we have bad habits, let's break it. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod Freddy Guzman, ang life coach ng Squad 240. Salamat sa Panginoon. Nagkita-kita ulit tayo kasama ating mga kapatid sa Bulacan, sa labas ng bansa, and mga kapatiran sa ating mga iglesia. Salamat sa inyo kasama ang ating mga butihing squad members ng Squad 240. Patuloy po namin hinihiling ang panalangin nyo sa kapulisan, at kasalukuyan po sila yung mga nakadeploy sa mga critical na area na ating bayan. But be that as it may, tulungan tayo ng Diyos to break bad habits. Lahat po ng ating mga ikinikilos ay nasasabi ko kanina, 40% of those are called habits. Bahagi na ng pagpapalipas oras, it could be a simple response sa stress o boredom. Pero hindi laging dapat nauubos ang oras natin sa paggawa ng mga bagay na palipas oras. Kailangan maging productive, na ituturo natin isipan natin sa mas mapapakinabangan natin. At pwede natin kontrolin ang ating sarili. We can teach ourselves to have a healthy ways to deal with stress, boredom. Kumbaga parang magkaroon tayo ng kapalit ng bad habits. At madalas yung ating mga stress, yung boredom na kinakaharap natin is actually caused by much deeper issues ng buhay. So pagka hindi natin na-overcome ito using replacing bad habits into a more meaningful na habits, baka hindi maging kapakinabangan. And of course, breaking bad habits, alisin natin yon, but how can we develop good habits? Sabi ng Biblia sa Ephesians 4:22-24, inyong iwan ang inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo magbago ng inyong pag-iisip. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos, sa katwiran at kabanalan. Ang wika pa ng Biblia, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, maalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. So how do we break bad habits? Ito po yan. Isip tayo ng pwede nating ipalit sa ating gawi araw-araw. We should learn to plan ahead kung paano tayo magre-respond sa ngayong araw na to. I feel bored or I feel stressed. Ano yung dapat kong gawin na mas makabuluhan kaysa ako'y magmukmok, mangusumi. So subukan nating alisin yung mga nagtitrigger ng paggawa ng bad habits. Sometimes, or some people would tend to drink
magsayang ng oras sa mga inuman o magsayang ng oras sa panonood ng mga kung anong palabas na lalo siya nadidiin sa pagkakalugmok. So, alisin natin yung mga magti-trigger sa atin magbalik sa bad habits. And let's make it easier to break bad habits by avoiding things na naglulubog sa atin lalo. Perhaps we could ask somebody na pwede natin mapagkatiwalaan at pagka medyo tayo ay inaabot ng kalungkutan or depressed or stress, taong yun na pwede mong tawagan, kausapin, para lang makalipas ang ilang oras ng kalungkutan, kaibigan, malasway, lalo na pamilya or kabiyak na talaga mapagkakatiwala natin. And the two of you can hold each other accountable sa mga bagay na nagpapahina sa atin, and the two of you could celebrate pag maganda naman na nangyari sa maghapon. Ibig sabihin, yung magkaroon ka ng isang tao na would expect us to be a better person. Isang tao na pwedeng maging powerful motivator. Una, ang ating mga habits po ay behavior patterns na lagi nating ginagawa kasi lagi natutunan natin yon. May mga ginagawa tayong mga habit. Hindi natin nalintana, nakakasama lalo. Pero we kept on repeating the same all over again. Sa iba, it could be a good or harmless. For example, trip nyo, matulog lang ng maghapon, or walang tigil na kakakain, o kaya walang tigil na kapapanood, o walang tigil na gimmick. Some habits are destructive, some habits are difficult to break. Yung iba, trip, marakit ng kapwa, nakaka-release ng tension nila, yung mamerwisyo ng buhay. Iba, inuubos sa oras sa internet. At ang masakit kasi, mga bad habits natin, it was not formed overnight. So pagka masama ang ating gawi, yung mga simpleng pagngangat-ngat ng kuko, pangungusmi, pangbubulyaw sa mahal sa buhay, yung bang para mawala yung stress mo, ginagawa mo lagi yon, na pati mahal mo sa buhay na nadadamay, nabubulyawan, wala na sa lugar ng trato natin. To the extent na we have no control. Jeremiah 13:22-23. Ang sabi ng Biblia, kung iyong sabihin sa puso, bakit ang mga bagay na ito ay dumating sa akin? Dahil sa kalakihan ng iyong kasamaan, ay nalilis ang iyong mga laylayan, mga sakong mo ay nagtiis ng karahasan, makapagbabago ba ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung makagagawa naman kayo ng mabuti na mga biyasang gumagawa ng masama. Ang ibig sabihin nito, posible man na ma-break ang habit, or should I say, hindi imposible, mahirap man, pero hindi imposible. Ang sinasabi natin, tayo mga bata nung araw, tayo mga anak ng mga magulang natin, nakaranas ng disiplina mula sa mga magulang natin, and the best they know how, sinusuheto tayo, and they're trying their best na ipatupad yung pagsusuheto so that tayo ay maging mabuting tao. Ang Diyos din naman, tandaan niyo, nagdidisiplina rin ng kanyang mga anak. So, ang anak ng Diyos, pinararanas ng Diyos ang disiplina, Hebrews 12:10-11, na masakit man ang disiplina, it's not pleasant while it's happening. Sometimes ang disiplina ng Diyos painful, pero sabi ng Bible, kayo'y pinarurusahan ilang araw ayon sa kanilang minagaling, pero sa kapakinabangan natin upang tayo makibahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila hindi ikanililigaya, kundi ikanulungkot. Ganun pagkatapos namumunga ng mabuting katwiran o mapayapang katwiran. So, ang sinasabi natin, for us to break bad habits,
Allow God to discipline us. Allow God to teach us lessons para maging mabuti at produktibo ang ating maging kapalit na habit. And that papasok dyan yung ating pagtitiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa gagawin ng Diyos, and that would be the key para tayo ay magtagumpay. Kailangan ko na isuko sa Diyos. Panginoon, itong aking habit na ito ay masama. Panginoon, ito pong aking ginagawa ay hindi tama. Hindi nakakatulong. It's not strengthening my family. It's not making me a better person. So Lord, I trust you to give me strength to overcome bad habits. So kung pinapayagan natin yung destructive habits, sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na magbigandaan yung disiplina mo sa akin. Bigyan mo ko ng salita mo to defeat any temptation. Malabanan ko yung bisyo o gawi o masama akong ginagawa para stress remover. 1 John 5:4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa kamatuwid na ating panampalataya. So, hindi imposible na yung ating bad habits could be broken. Kailangan na talagang magtiwala tayo sa Diyos. And we need, of course, God's help primarily, pero kailangan din natin tulong ng kapwa natin, mga confidante ba? We could seek advices, life coach, kumparing maayos ang buhay, mga leader, superior officer. James 5:16, sabi ng Bible, ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki nagagawa ng maningas sa panalangin ng isang taong matuwid. So, we will be able to overcome bad habits. 1, Panginoon, mali po itong ginagawa kong bisyong ito, habit nito. 2, tulungan mo kong diigin yung gantong gawi ko every time I feel stressed, depressed. So, ang hamon sa atin, mga kapatid, again, break bad habits. Sabi ng isang tao, hinawakan niya yung alak, siniran mo na halos ang aking buhay, pag ako may problema, ikaw agad laging ko kaulayaw. Pero nalaman ko talaga hindi ka nakakatulong sa akin, lalo mo ko ginugupo. Sino mas malakas sa atin? Ikaw o ako? So, of course, walang makakapag-daig sa atin kundi yung sarili nating kapasyahan. Decide na yung mga vision yun nakapagpapahina ng ating pagkatao. Anumang gawi, habit, anumang bisyo na alam nyo masama, kailangan mong maintindihan na hindi mo dapat ipagpatuloy. So if God is truly my Lord and my Savior, hinga ko ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako labanan tong maling habit na ito. And kailan natin sisimulan? Of course, dapat ngayon ang panahon. Hanggat may time. Panginoon, alisin niyo po itong nang aalipin sa akin, namamanginoon sa akin. Ito ay nagmamanipulate sa akin na parang halimaw na ako ay dinadaig. Sa 1 Corinthians 6:12, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit di lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop. So may mga bagay na talagang sa tingin mo okay lang, pero pag ito'y nakakapagpasama na sa iyo, sabi ng Bible, hindi ako pasasakop. So, you are allowed to do anything you can think. Pero hindi mo pwedeng pigilin, magiging epekto nito. So we must not become slave ng anumang bagay, lalo na ng masama. Kung magpapalipin din lang naman tayo, magpalipin na tayo sa Diyos. Sa Diyos na tayo magpalipin. Because bad habits are common na nagpapabagsak ng pagkatao. Laging there is a price to pay pagka ang tao ay dinadaig ng bad habits. Sinful habits like chismis, worrying, madali kang mairita, mapagtungayaw, nasita ka, na-correct ka, nagmamatiis ka, instead of gawin magpakumbaba.
So, sa lahat ng nakakapanghina ng ating pagkatao, being slave of that habit, kailangan natin isuko sa Diyos. Humingi tayo ng lakas na tulungan tayong mag-break yung sinful habit na yon. So, let me close with this. Pagsusundin natin ang prinsipyo ng Biblia, which are timeless and changing. By the way, ang Bible po ay hindi po aklat ng mga rules. The Bible is a book of principles. So, think of the following. One, pagka ikaw ay medyo na babalik doon sa habit na iyon, think of the word expediency. Ibig sabihin, pag ginawa ko ba itong bagay na ito uli, ito ba ay nagbibigay sa akin ng magandang oras sa aking kapwa? Does this bring me to my appointed goal, or yung nais ko maabot, natutulungan ba ako ng bisyo kong ito? Gusto niyong gumanda katawan, maging malusog, maging healthy, pagka may problema kayo, inom tayo, bisyo tayo. So you will hinder. Okay? Sabi nga ng Bible, 1 Corinthians 6:12, ang lahat ng bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat nararapat. So, tingnan natin. Ito ba ay makahahadlang sa nais kong mangyari sa buhay ko? Expediency. Pangalawa, enslavement. Pag ako may bumalik sa ganitong ginagawa ko araw-araw, sinasayangan ko ito ng oras, ng pera, ng panahon, am I brought under the power of this or under the power of God? So, ako ba ay nagiging alipin ito? So, kung ito hindi nakakabuti, hindi natin dapat na pagtunan ng pansin. Pangatlo, edification. Ito bang aking babalik-balikan itong bisyong ito, makapag-build ng aking pagkatao, or it would tear me down? So, ikangan isa, do not let your head run away with your heart. So, we should operate our lives batay sa patakaran ng Diyos. 1 Corinthians 10:23, ang lahat ng bagay ay matuwid, ngunit di lahat ay nararapat. Ang lahat ng bagay ay matuwid, ngunit di lahat ng bagay nakapagpapatibay. So, ano man ang ginagawa kong bisyo, ngayon, habit na ginagawa natin, will that build your personality? Will that build you up or tear you down? Pang-apat, exaltation. Of course, ang habit ba natin nakakaluwalhati sa Diyos? Ang ginagawa ba nating bisyo ay nagdudulot ng parangal sa pangalan ng Diyos? So, Colossians 3:17, ano man ang ating gagawin? Do all for the glory of God. So, kung itong ginagawa natin ito, habit o naman, nakabibigay papuri sa Diyos, go ahead. Pero pag ito hindi nabibigay papuri sa Diyos, break that bad habit. About decision natin, should make God's name honored. Panglima, evangelism. Again, bilang mga Kristiyano, ito bang aking ginagawang bisyo or habit, nakapag-aakay ba ito ng tao sa Diyos? Nagbibigay ba ito ng tamang patotoo? O pag gaginawa ko itong bisyo kong ito, baka sabihin nila, mas masama ka pa pala sa akin . So tulungan tayo ng Diyos na magsimula to develop good habits, and those bad habits we should learn to break. Mas madali pong bunutin ng mga damo na kasalukuyan tumutubo sa mga lupa, pero napakahirap ng bunutin ang isang napakalaking puno. So hanggat magbubunot pa natin yung bisyong yun, anumang bagay na kapagpapahina sa atin, makakasira nating pangatawan, makakasira nating patotoo, makakasira nating pangalan, at anuman yung bisyo natin na hindi nagbibigay papuri sa Diyos, itigil na natin. So, bad habits are like comfortable beds. Easy to get into that bed, pero ang hirap umalis. Tulungan tayo ng Diyos na yung chain of habits natin ay puro mainam, nakakaluwalhati sa Diyos, nagbibigay ng magandang testimony, at nagbibigay ng magandang patotoo sa ating mahal sa buhay.
Sa mga simpleng bagay na ang masamang habit natin magpapasimula sa ating desisyon. So again, let's be praying for all of us, lalo sa ating Squad 240. Kasama niyo po sa panalangin, of course, si Sir Fernando Datig, si Sir Jodrick Benedictus, of course, ang ating bagong promote na si Lieutenant Colonel Dale Alan Batley, and then the rest of our naging mga kasama sa squad. Sama niyo po sa panalangin si Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Ligardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Master Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, hindi si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr., Police Executive Master Sergeant na aming Assistant Squad Leader na si Sir Joseph Aquino, and of course please include in your prayers si Police Major Romeo de Guzman, ang aming Squad Leader. Again, God bless you and may God give you peace and may God help all of us to break bad habits. Until next time, salamat po.